Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Narito na naman po tayong muli para sumagot sa ating mga katanungan. Pero bago yan, sa mga hindi pa nagsusubscribe, pwede po bang pakiclick muna ang ating subscribe button na makikita po natin sa ibaba. Okay? Para sa mga nanonood ng vlog natin ngayon, ang talakayan natin ngayon ay tungkol sa Bagyong Carina. Yes, Bagyong Carina. At ang peligrong dulot nito. Kamakailan lang ay naranasan natin ang hagupit ng Bagyong Carina. Ako mismo ay naapektuhan ng bagyong ito gaya na lamang ng nakaraang vlog ko nung makalawa. Pinilit ko po talagang lumabas upang makita ang sitwasyon ng ating mga kababayan. Ano nga ba ang dahilan ng matinding pagbaha sa ating kapaligiran? Dahil nga ba ito sa dami ng basura, pagputol o kakulangan ng pagpuno, maling oras ng pagpapakawala ng tubig sa dam? Napakaraming katanungan ang gumugulo sa aking isipan sa tuwing may dumarating na bagyo. Pag-usapan natin ngayon yan. Ito ang aking opinion. Alam niyo po mga kababayan, sa tuwing dumarating ang bagyo o kalamidad sa ating bansa, tayo po lahat ay laging may takot. Nakakalungkot po isipin, no, na itong nagdaang Bagyong Carina, marami po talagang nasalanta, no. Sa mga nasalanta po at mga may namatayan, kami po ay nakikiramay. Nakakalungkot lang po isipin, no, na may mga namamatay. So, sa ating bansa po laging mayroong bagyo o kalamidad na dumarating taon-taon. No. Napakaraming katanungan po at nakakalungkot nga pong isipin na mayroon tayong mga ganitong bagay na paulit-ulit na nangyayari sa ating bansa. Pero ang katanungan nito po ay iisa-isahin natin at hihimay-himayin natin kung bakit ito ay paulit-ulit rin nangyayari sa ating bansa. Opinion lamang po, no? Pag-usapan natin ito at anumang kuro-kuro ay pwede po kayong mag-subscribe at magtanong sa ating talakayan. Alam niyo po, no? Pinagtataka ko lang, alam na natin lahat yan na dumarating, no? So sabi ko nga, saan ba nagmumula? Sa basura ba? O sa mga pagputol kasi ng mga kahoy, no? Na uubos yung ano. So mabilis yung pasok ng pagbaha sa atin. Pero opinion lang, wala po tayong pinapatamaan, no? Siguro po bakit hindi ito maiwas-iwasan? Sa taon-taon na nangyayari, wala po bang tayong maisip na paraan para po hindi man sakaling maano yung baha, ay mas maganda kung talagang wala pong baha na mangyari o hindi tayo bahain sa ating bansa. Wala po ba tayong mga paraan? Siguro ang gobyerno naman natin ay nakikita naman, ay naman sa zona ng anong Presidente Bongbong Marcos ay mayroong 5,000 na flood control na gawa na, no? Pero sa dami na yan, ito ngayon ang naranasan natin, no? Kakalungkot kung manonood ka ng news, may natabunan, no? Na agos sa tubig, mga bahay. So, nakakalungkot lang talaga isipin. Ngayon, meron po ba tayong dapat gawin o magawa para dito, no? Kasi ito, tanong lang po, hindi naman sa pagano. Taon-taon kasi natin nararanasan ito. Di po ba? Grabe, no? Taon-taon na, ano ba yung dapat natin gawin, no? Siguro, pagtulungan siguro natin
At ang ating gobyerno is mag-isip ng anong talaga yung dapat na solusyon para sa ganitong sitwasyon. Ano? Kasi kung pag-aaralan natin yung mga dinadaanan ng tubig, pati yung dam, kaya lumulubog isang lugar kasi papakawalan nga ito si dam, kasabay pa ng high tide, no? So, yun po yung nagiging problema. Pero, ayon din doon sa ating nakaraang Pangulo na ang tatay ng Pangulong Bongbong Marcos na meron na siyang linatag noon na ang tubig dapat para hindi natin danasan nitong mga pagbaha na to is kailangan dire-diretso doon sa dagat, no? Kung iyan po ang magiging paraan, bakit hindi po nagagawa ng ating gobyerno, ating pamahalaan na gawin iyan kung iyan yung paraan? Kasi alam nyo po, ang daming napiperwisyo hindi lamang po sa ibig sabihin mga ari-arian natin, mga pananim, kundi buhay na buhay na po yung pinag-uusapan natin dito, may mga namamatay, no? So ang nangyayari kasi sa sitwasyon natin, nagkakaroon ng siguro hindi nila makita kung paano talaga nila susolusyonan ang ganitong sitwasyon. Suggestion lang po, hindi naman sa nagmamagaling o marunong tayo sa bagay na yan, pero di ba natin na pag-iisipan taon-taon dumarating to, no? Dumarating tong mga sakunang ito. At ang tama talaga ng bagyo sa atin, no? Hindi naman ako sa hindi ko naman sa pinapangunahan ng ating gobyerno, no? Pero sana po ay mapag-isipang mabuti ang solusyon para dito, no? Gumagawa na tayo ng mga drainage, lahat ng ginagawa na rin po. Pero meron po ba talaga na pag lumaki yung tubig like yung Marikina, no? Diyan kasi dumadaan talaga yung tubig na buhos talaga, no? Sa may Caloocan, Bulacan, talagang ang ng tubig is napakalakas, no? Sabay pa ng high tide, di lolobo talaga yung yung tubig. So maraming masasalanta at maraming lumulubog sa tubig. So pagod yun na nga, humahantong pa sa may mga namatay. So nakakalungkot, po, ang pinakamaganda siguro is ang gobyerno natin pag-aralan ang sino mang nakaupo, pag-aralan itong problema na to, kung paano masusolusyonan yung baha. Saan natin pwedeng padaan yung mga tubig na yan, ng mga tubig na yan para hindi naman makano. Kasi sa ibang bansa kung mo, talagang ginagastusan nila, no? Hindi ko naman sinasabi sa gobyerno natin na hindi ginagastusan kasi kaya tayo lubog lagi, baha ng baha. Solusyon ang sinasabi ko rito. Okay? Ang solusyon kasi ng ibang bansa, di ba, kung mapapansin mo, even in maliban doon sa talagang mga tsunami na hindi sila nakapaganda na pero yung mga bagyo-bagyo na hindi sila masyadong naapektuhan. So bakit? Kasi nga meron na silang pinaghandaan na kung saan tatakbo ang tubig, kung saan pupunta ang tubig, no? So tapos dagdagan pa rin natin ng dobling ingat po sa mga kababayan natin na laging nalulubog ng baha o tubig, sa tuwing darating po sana ang mga kalamidad is makipag-ugnayan po kayo sa ating LGU na magsilikas na kaagad. So ingatan natin katulad nung may mga namatay na buntis pa, na tabunan kasi ng landslide, no? Sa mga tabing ilog, dagat, nyo na po muna, makipag-coordinate kayo sa LGU na maglikas na muna kayo para sa seguridad ng ating pamilya. So, yung dapat natin gawin, tapos sa mga government natin, so paigtingin pa natin mga programa tungkol dito, lalong-lalo na nakaready na ating mga ibibigay na ayuda para sa mga nasalanta. Po. Ang masasabi ko lamang po sa ngayon, ay suggestion lang naman yung mga sinasabi ko, kasi nakakalungkot lang tingnan, nakakalungkot panoorin. So wag naman po sana uling mangyari.
Ang sa akin lang ay mabigyan ng magandang solusyon, agarang solusyon. Kasi ang gobyerno natin sa pag sinabing gobyerno, gobyerno yan Kung gusto talaga gawin, magagawa yan Kung pwedeng padiran mo yan napakataas at para hindi lang mapasukan ng kaya gawin yan. Unahin natin itong mga kalamidad na to sa muli po sa mga nasalanta nakikiramay po kaming muli sa inyo kasi nakakalungkot lang. So idinagdag ko lang po itong na to simula nung lumabas ako kasi nakakatakot yung hangin kaya ko inanto segment na to para sa mga kalamidad at paano natin maano yung lunas ng pwede natin gawin sa kalamidad nito. So suggestion lang po, sana po mabigyan ng pansin. So hanggang dito na lang po muna kasi naantig ako sa medyo ang sipong ko, grabe ang sa uso po ngayon ng sakit sa mga kababayan po natin dyan ingat po tayo at inom lagi ng gamot agad kung sakali magpa-doktor po agad tayo. So hanggang dito na lang po, hanggang sa muli, tandaan, Robert agad po, pag may tanong, sagot agad.